Hi guys! Magandang araw. So this vlog is about the DIY tour na ginawa namin ni Mother nung nasa Iloilo kami. So this was our day 3. Pumunta kami ng Garin Farm and then pumunta din kami sa ibang churches dito sa Iloilo. So ang unang ginawa namin is nag-jeep kami papuntang Mohon Terminal. So from Mohon Terminal, nag-minibus kami papuntang San Joaquin. And it took us like less than 2 hours papunta dito. Medyo mahaba yung biyahe kasi maraming mga municipalities na dinaanan. And then sinabi namin sa konduktor na ibaba kami dun sa sakayan ng tricycle papuntang Garin Farm. So yung sakayan ng tricycle is along the highway lang. So ito, may tricycle na doon nung pagbaba namin and ang pamasahe is 50 pesos lang. So yan. Sobrang ganda ng panahon nung pagpunta namin. This was on a Friday at konti lang yung pumunta noon time na yon. So ito yung Garin Farm. Ito na yung entrance niya. Ang entrance fee dito is 150 pesos. Si Mama may discount yan kasi estudyante yan eh. So may discount siya. And may mga golf cart ride dito. 60 pesos lang yung bayad. Pero since sinulit namin ni Mama and gusto din niyang pilgrimage to para sa kanya eh. So ang ginawa namin is naglakad kami papunta dun sa punta na sa farm. So yun na nga. So this is a farm at meron silang disclaimer sa may entrance na may medyo smelly may maamoy kayo kasi farm nga. So may sa right side dito may mga kambing dyan and then may mga manok. So yun. And ang ganda ng part na to. Muna ka na? Hindi yan. Medyo may konting lakad lang papunta dun sa may stairway to heaven. Pero okay lang kasi malilim naman sa part na to eh. Kaya ginaw na namin ni Mother. So eto may bahay kubo. Picture sa dyan. And after that, siguro mga less than 20 minutes din ang lakad namin. Nandito na yung the infamous na Stairway to Heaven. Parati ko itong nakikita sa Facebook or sa TikTok, mga ganyan. Parati ko siya nakikita before. So eto na siya. And dito sa right side, bago ka umakyat, may makikita mo dito, may canteen dyan eh. So, pwede kang kumain dyan right after yung pumunta dun sa taas. So, this was, I think, 9:30 a.m. Grabe, ang init. And sa mga panahong to, kaming dalawa lang ni Mama yung umakyat. As in, na-solo namin yung lugar. I think it was a good thing din kasi wala kaming kaagaw sa picture and then na-solo namin yung place. So, yung bago umakyat, makikita mo dito yung creation, ito yung garden, and then yung Noah's Ark, then commandments. Huwag niyo ako masyadong tanungin dito kasi wala akong masyadong alam dyan. Si Mama, kung meron kayong tanong, I call a friend na lang ako kay Mother. So yan. Okay, so guys, start na kami ng ascend. Good luck. Yes, Mama. Okay, so wala kaming payong dito ni Mama and sakripisyo daw to, sabi niya. So yun, so again 9:30 nagsimula. Sobrang init pero ang ganda ng langit. Napaka-blue. And along the way, may mga nadaanan kami yung mga sabi sa Bible. So this is the nativity. So this is the birth of Christ. Yun ang unang nakita namin. May mga patrivia din si Mother nung umaakyat kami. May option pala kayo na huwag umakyat dito kasi may mga golf cart din doon sa baba na iaakyat kayo dito. 60 pesos lang din ang pamasahe. Pero syempre, since si Mother is
Malayo pa yung um, pinanggalingan niya, galing pang Bicol yan. Kaya sinulit namin kahit na sobrang init at maraming stairs, kinaya. Pwede naman magpahinga eh, hindi naman nagmamadali. So ayan. Next will be the Domingo de Ramos. So ito yung Easter, yung famous na ginagawa natin pag Palm Sunday, I guess. So yeah. Yung palaspas. Ayun o, dagat. And matatanaw mo yung dagat doon, no? Ang ganda ng dagat. So, yan na yung inakyat namin. Next. Nakakatuwa kasi nung mga panahon to, kaming dalawa lang talaga ang naakyat. Walang ibang nag-attempt. Siguro kasi this was Friday. Pero kung Picture na tayo. kung weekend, ang madami sigurong tao dito. So ayun, buti may lilim at buti may mga puno. And that time, mahangin din, kaya hindi masyadong nakakapagod. So, kami lang po yung umaakyat ngayon. Walang ibang tao. Parang na-solo na yan. Pagod na yan. Namumundok nga yan eh. Tapos biglang magrereklamo. Si mama nga oh. Liksi-liksi. Ayan. Pero pahinga muna siya. Pahinga. Kaya pa ma? Yan. Ginusto mo yan diba? Sige. Sobrang init. Yung mga pupunta dito, kung ganitong oras kayo pupunta, magdala po kayo ng payong. So, ito yung Last Supper. Abay na. What if gumalaw yung mga yan, no? Naman po sana. Okay, so next. Akyat ulit. Nakakatuwa to kung magbubarkada kayo akyat dito. Next is the Agony in the Garden. So, may inaayos dito eh. So, ito yung sinasabi ni Mama na Sorrowful Mystery. Okay, next. Kaya mo yan, ma. Siguro maraming tao dito pag Lenten season. Kasi 'di ba yung mga pilgrimage, mga ganon. Meron din kaming ganito sa Kawa-Kawa, sa Ligao. Ayan o. Napapansin nyo, kaming dalawa lang. Ang iba na solo namin to. Ang pagtal. Ito naman is yung crucifixion. Diyos ko, ang init. Hindi ako magsasalita ng mga fun fact dito kasi wala akong alam. Pasensya na. Anything about the Bible, wala akong alam dyan, or napaka-limited ng alam ko, kaya wala po ako masyadong sasabihin. Kung meron po kayong alam, mag-comment na lang po kayo dyan sa comment section. Next is the resurrection. Ayan. Sa resurrection na tayo. Gaganda ng mga sculpture dito, in fairness. Ayan o. And super blue sky, mahangin. Buti na lang may jacket si mama kasi pang niya sa init. Malapit na kayo. Pag nakikita niya, malapit na. And next is the Ascension. Yun. Doon banda sa left side. Siguro mga alas 10 na to. Init. Kaya malapit na. Kakayanin naman eh. Huwag lang magmadali. Ayan, tingnan mo sa baba oh. Tayo na namin. Ay, malapit na. Fulfilling din sa pakiramdam nung nandito ka na sa taas na nakaya.
And ito yung bubungad sa inyo kapag nasa tuktok na kayo, yung Divine Mercy. And puro siya rosaries. I don't know kung ano ba, panata ba na maglagay ng rosary dyan. Or kung kukuha ka ba ng rosary dyan, I don't know. So ito, yung Divine Mercy Dark Meditation Tunnel. Nung nandito na kami, kaming dalawa lang na ni Mama. Pero may taga-farm na nag-guide sa amin. Buti na lang. Thank you po, ate. So ito yung journey daw na to. So parang ano lang siya, ano nga tawag doon, parang iti-testing lang sa'yo kung Morning ano, po. Ay ma, diretso kung na. ano yung feels dyan. So ito yung dark meditation, dark tunnel. As in walang ano dyan, Sure, ka ma? walang ilaw at bawal ka ding magsimul ng ilaw, sabi niya. Bawal ka mag-flashlight since madali lang naman daw eh. So ang makikita mo is yung mga ilaw sa baba. Kailangan talaga may kasama dito, madam. This is, I think, mga 10 seconds lang ata ito. Ibang creepy. Ang galing. Asa ka na. Where are you? Ay, dali. Then after that, tada, makikita mo yung Divine Mercy. Tapos, eto na yung tunnel papunta dun sa heaven. Now, I'm not gonna talk about anything here. Kasi, nung pag-akyat, maririnig mo yung mga yung parang may mga anghel. Recording nila yun eh. So, I will not talk about anything here. Kayo na bahala mag-appreciate ng view. Mamaya na lang ulit. Po? Video mo. Sige na. Ang ganda. Paano ito ginawa? Paano siya ginawa, madam? Ang ganda ng pagkakaputi. Okay, so simulation lang to. Pinatest lang sa atin yung yung feels ng heaven. Thank you. Kahit masama ugali ko, na feel ko yung yung heaven. So yun, marami ng tao ng time na to eh. So umalis na kami ni Mama. And then pauba na kami, nakalagay dito, back to the world.
So, babalik kami doon sa baba. Ang ganda ng dagat. And at this time, siguro mga 11 na neto, mga time na to. Medyo tumagal kami sa taas ni Mother. Kasi ang ganda nga ang ganda ng lugar. Yes po. So, ang ginawa namin is nag-golf cart kami pababa. Ang pamasahe doon is 60 pesos lang. Eto, sabing dalawa 60 pesos na. So, nag-golf cart na lang kami para hindi na mahirapan si Mother. Ano naman, ang estudyante. Ayan. And, dito na rin kami nag-lunch doon sa canteen. Ba, ang ganda ng lugar. Ang ganda ng farm. Sobrang sulit yung pagpunta namin dito. Kahit medyo malayo yung biyahe. Okay lang. Ano kayo, ma'am? So yun na nga, dito din kami nag-lunch. Sa part na to, dito yung yung mesa namin. So yung sa right side, yung view, makikita mo dito yung pond. Tapos may swimming pool. Sobrang init. Gusto din sana namin mag-picture dyan yung part na yan. Kaya lang, grabing init to. Mga alas 12 na to Ayun, lunch muna kami bago bumiyahe ulit kasi 2 hours na naman ang biyahe pauwi. So, alas 12 na neto. So, every 12 nagpapakain ng mga kalapati dito. Naabutan pa namin. Sobrang ganda. Parang nasa ibang bansa. Marami na ring turista nung panahon to. So, baba na lang. And again, may option ka ulit na mag-golf cart papunta dun sa entrance. 60 pesos ulit, pero naglakad ulit kami ni Mama kasi bagong kain kami niyan So, ang next plan namin is this is DIY tour. Ang plano namin is pumunta kami ng Miagao, punta dun sa church. So ito, pabalik na kami ng highway. 50 pesos ulit ang pamasahe. Doon kami sa highway, mag-aabang kami ng minibus papunta ng Miagao. So ito na, dito na kami sa highway. Ang pamasahe namin is, I guess it was just 15 pesos or 20 pesos. Nakalimutan ko na. So yun, etong Miagao naman na church, along the way din to. So, nasa highway din. Pagkababa mo, nasa left side mo lang siya. This is a UNESCO World Heritage Kasi sobrang luma na niya. And I forgot the year this was built. Pero ang ganda. Grabe, isa ata to sa mga pinakamagandang churches na nakita ko sa buong buhay ko. Ang ganda niya. Hindi ko alam kung anong meron sa Iloilo pero sobrang gaganda ng mga churches nila dito. Yung nasa Haro, yung nasa Molo Plaza. I-compile ko nga siya at i-ano ko siya sa isang vlog para makita niyo yung mga churches nila dito. Tas gusto kong balikan ulit ang Iloilo para marami pa kasi mga churches na hindi namin nabisita ni Mama. Kaya gusto ko siyang balikan and then yun na mga churches nila. So dito, tumambay muna kami mga alauna na to mga 1:30 ganun, alas 2 na. Diba? Ang lawak ng simbahan to, I don't know how many ang kaya nilang i-accommodate kapag nagsisimba sila dito. Ang ganda, napaka-solemn. Tapos kung maririnig mo yung mga uni ng ibon, hindi siya edited. Talagang may ganyang sound sa simbahan na to. Ang ganda. Tapos ang presko sa loob. Hindi siya mainit. Siguro dahil na din sa materials na gawa dito.
I don't know anything about the old how the old buildings were built. Pero may something nakakaiba sa kanila eh. Diba? Tapos nasa entrance na ito, bumili ng si mama, ng rosary. So, ito na nga yung facade niya. Ganda. Sobrang lumang-luma. Tapos, may nagtitinda dito ng rosary. Sabi sa akin, ma'am, picturean kita. 0.5. Eh, walang 0.5 yung cellphone ko. Nahiyang-hiya ako. Sorry po. Kasi hindi siya kasya sa phone ko. Yung phone kong walang 0.5. Hindi siya kasya. Sobrang laki kasi. Ayan. Buti na lang nagkasya sa GoPro. Ayan. Natawa ako kay ate. Talagang 0.5 daw. 0.5 daw. Kasya daw. Kasya kami ni mama. Eto, pabalik na kami. Nagpag-aabang na kami ulit ng minibus dito. Pabalik na kami ng Molo. Papunta kami ng Molo. Doon sa Molo Plaza. Tapos ang ganda ng nila, ng plaza. Ito yung Miagao Plaza. Ganda oh. May mga Christmas decors pa sila na naiwan. Ganda ng panahon. So eto, wala palang diretsong Molo. So ang ginawa namin, papunta na kami ng Mohon Terminal. So 15 pesos at I think ang pamasahe dito or something like that. And then from Mohon Terminal, eto, nag-minibus ulit kami ni mama papuntang Molo. So papunta kaming Molo Plaza kasi maganda din ang church doon eh. So from Mohon Terminal, less than 30 minutes lang ang biyahe papuntang Molo. So eto, this is the Molo Mansion. Tapat to ng Molo Plaza. Ang ganda no? Ang ganda ng mansion pero ang pagpasok mo, ang laman yan is souvenir shop ng kultura. Tadan! So bumili kami ng mga dito, ng mga pasalubong. Nandito yung mga t-shirts, mga bags, ayan, bags from Iloilo. Tapos mga keychains. And then this was a week before the Dinagyang Festival kaya may mga dinagyang na sila, souvenirs na sila. So yan yung labas ng Molo Mansion. And then sa right side nito may mga kainan dyan. So eto, kumain muna kami ni mama dito sa may Pansit Molo. Nagpansit Molo kami to try their Pansit Molo. Yan o, may mga kapehan dyan sa unahan pa. Napaka aesthetic ng lugar. Ayan. So ito yung Molo, Pansit Molo nila. It looks like siomai daw, sabi ni mother. Pero masarap. In fairness masarap to. Tapos yun is yung mangga something. Ito yung fountain na yung nasa Molo Mansion. Ang ganda dito tumambay kapag hapon kasi walang entrance fee, tapos napaka-chill lang ng mga tao. Alam mo yung place nila sobrang ganda. Tapos ang linis, tas ang daming tao. Yung mga tao sa community nila parang nandito naglalaro, nagkukwentuhan, tas may mga nagche-chess doon sa bandang doon. 'Di ba? Yung parang pagkatapos mo kung yung mga estudyante pagkatapos nila ng klase nandito sila. Tapos yung mga pagkatapos sila magtrabaho, tumatambay din dito. Parang chill lang ng buhay sa probinsya. Ang simple ng buhay. So, eto na nga yung sinasabi kong Molo Church. So, this is St. Anne Church, Paris Church. Ang ganda niya sa labas. At akala namin ni Mother, akala namin sarado siya, hindi siya pwedeng pumasok. Pero, may napagtanungan siya dito sa loob. Ayan. So, this is the inside, ng church. Ang ganda. Diba?
May something talaga sa mga simbahan sa Iloilo. Sobrang ganda. Iko-compile ko yung mga napuntahan naming simbahan para makita nyo rin. Iisang vlog ko. Ang ganda oh. Sobrang spacious din niya at saka ang daming mga rebulto. Yan, yung sa right side, meron din mga altar doon. And nire-renovate to nung mga panahon yun. Pinaglinis ko. So, lumabas ulit kami ni Mother dito sa plaza. So siguro mga ano na to, mga 4 or pa 5 PM na. Ayan, so maaga kasi kaming umalis nung araw na to kasi pumunta kami sa San Joaquin. Kaya ayun, napagod na si Mama, umuwi na kami. Ito is commute na kami pauwi dun sa La Paz kasi sa La Paz kami nakatira, naka-accommodation ni Mother. So yun guys, yan yung yung day 3 namin ni Mama. I-upload ko ulit, mag-upload ulit ako ng video nung sa mga churches na napuntahan namin dito sa Iloilo. Thank you for watching. Lagay ko sa description yung tour na ginawa namin. See you next vlog guys. Thank you ulit. Bye-bye.